Magandang gabi po. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Panawagan para sa mga ikakasal. Si Yuri Bantosa ng San Nicolas, Manila, anak ni Efren Bantosa at Vivian Fernando, ay ikakasal kay Pauline Valles ng Bacoor, Cavite, anak ni Gerardo Valles at Rosalie Javier. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Elenita Cascasan and family, Regacho family, Pandaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Toriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Lovell, and Jennifer Pintor. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Brescia, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, at Mirna Pangilinan. Gayon din ang natatanging kahilingan ni Ronald Salamat at Lay Eranista. Panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Cascasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Juvencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzalez, Edelberto Gonzalez, Consuelo Enchidoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino Defeo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Herder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dizon, Mariel, Leia May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Leña, Teresita Chokson, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglingkod sa ating parokya. Tumayo po ang lahat para sa ating orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami baging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel
ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father James Uy Osa. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang iyan, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Isinilang siya ni Maria, direktang iyas ng Judea, at Jesus ang pangalang bigay sa Kanya, aming Diyos ay tagapagalian. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Darating muli sa takdang araw, upang tanang tao'y tawagin, at sa puso mo aming lamay bikisin, sa pag-ibig na di mawali. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Atin ang sindihan ang dila para sa Adbyento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon, sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag sa nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula pagdating ng aming manunubos. Kagalakan sa harap ng kawalang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa mga pag-aalinlangan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubuni. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyahan tayong magsaya sapagkat nababanaagan na ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninanais niyang makibahagi sa biyayang ito.
Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom namin makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghahatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo. Sa sinagoga ng Nazaret, ipahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirag niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap, pagalangin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga taong nahinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang itong pawang malulugod, ang nakidalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinantan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Tugon. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Tugon. Ang Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Tugon. Pinatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano sa paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon ng may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga labi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matayaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan.
at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong ninyong katawan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa iyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pong lahat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatatanong sa kanya, "Kayo po ba ang pinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig niyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan. Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig niyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, ang mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po tayo ay nasa ikatlong linggo ng Adbyento, tinatawag na linggo ng Gaudete, linggo ng pagsasaya o pagdiriwang. Ang sentro ng ating ebanghelyo ngayon ay nakay Juan Bautista. So siguro kung matatandaan ninyo na nagkita na si Juan Bautista
at si Jesus, di ba? Nung si Maria at si Santa Isabel. Father, paano po nagkita yun na nasa tiyan pa lang? No? So, siguro kung naalala nyo, lumundag, no? Yung, siguro ang mga babae, ang mga nanay, alam yan, no? Na hindi man siguro nakita face to face, nararamdaman yung lukso, no? Ng dugo o lumukso yung bata sa sinapupunan ni Santa Isabel, no? O pati na ni Maria. Ngayon, ay merong misyon si Juan Bautista. Yan ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kung makikita natin o kung maalala natin, binanggit din sa ating ebanghelyo, na si Juan Bautista, kung titingnan natin, kung siya ay isang propeta o isang sugo, so ang mga tao ay nag-expect na siya ay may magandang buhay or parang tulad sa mga palasyo na may maringal o magandang kasuotan. Pero ano yung binanggit, no, sa ating ebanghelyo o na siya ay may suot, no, na kakaiba, no? Suot ng parang balat ng kamelyo or ng hayop, at ang pagkain niya yung balang. Alam niyo ba yung balang? Wala tayo rito siguro. Sa mga disyerto, meron yan. Ano? At hindi naging maganda ang kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi marangya. Kasi kung ang isang tao, lalo na sa panahon natin ngayon, ay magkakaroon ng isang bagong posisyon o ma-assign o mabibigyan ng mataas na posisyon. No? Usually, ang unang nangyayari, no, nagiging ang kanyang panlabas na kaanyuan, nagsusuot ng magarang damit. Siyempre, ikaw na yung, halimbawa, ay president ng isang kumpanya. No? Siyempre, maganda ang iyong presentasyon sa panahon ngayon. Pero sa panahon noon, hindi yun ang nasa isip, no, ni Juan Bautista na magsuot ng maringal na damit. At isang bagay pa na yung mga naatasan, nabibigyan ng mga misyon, minsan lumalaki ang ulo, no? Yung mga nabibigyan ng bagong sa trabaho, no? Na bagong posisyon, no? O nagiging mapagmataas, nagiging minsan ang iniisip, no, ang sarili lamang. Samantalang si Juan Bautista, ang kanyang naisip ay nakatuon doon kay Jesus, kung sino yung kanyang bibigyan ng pahayag o kasi siya ay bilang testigo, witness of Christ, no? Kasi mag-witness ka o magtestigo ka sa isang tao, no? Dapat ikaw mismo ay yung iyong mga salita ay kapani-paniwala sa mga tao. Pero minsan hindi 'yun nangyayari sapagkat, no, instead na isipin, no, kung ano yung sasabihin mo, parang minsan takot tayo, no, kasi minsan iba yung lumalabas sa ating bibig. Samantalang kung sa Diyos 'yan, kung pinaghahandaan o ikaw ay nagdarasal, no, lahat ng lumalabas sa iyong bibig ay maganda, no? At naintindihan marahil ng mga tao. Ibig sabihin, meron mula sa Diyos na tulong para ikaw ay makapagpaliwanag ng maganda. Tulad nung panahon ni Moises, no? Hindi siya magaling na speaker, no? Pero ang sabi sa kanya, sige lang, ituloy mo at merong magsasalita para sa iyo. No? So, ang Diyos ay nakikita kung ano yung kailangan natin. Pero sa panahon ngayon, sabi nga, marami tayong dinaranas na problema, yung paghihirap na dinaranas natin, pero in spite of all these things, we have to rejoice. Bakit, Father? Panahon na
nagdadalamhati ka o na malungkot, bakit kailangan magsaya? No? Lalo na the season of Advent. Kasi naghihintay tayo. Minsan pag naghihintay ka, minsan wala kang alam kung anong oras ang darating yung hinihintay mo. Hindi mo rin alam kung saan ka pupunta, kung saan mo hahanapin yung taong hinihintay mo. Pero sa pagsilang ng Panginoon, alam natin na isinilang na ang Panginoon. Dumating na sa buhay natin ang Diyos. No? Pag Pasko, pinagdiriwang natin lagi ang pagsilang ng Panginoon. Pinagdiriwang din natin yung ating birthdays. No? Nagiging masaya tayo pagdating ng mga panahon na ito. No? Nagdiriwang tayo kahit na simple lamang. No? Sapagkat alam natin na ang araw na yon ay mahalaga. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong nakapaligid sa atin. No? Minsan kahit nawala na, kahit namatay na yung tao, sineselebrate pa rin yung birthday. No? Alam niyo kung anong rason. Bakit? Kasi Father, the person still lives in our hearts. Diba? Pag buhay sa puso mo, ay ano ngayon kung mag-celebrate. Diba? Pag nag-celebrate naman, lahat iniimbitahan kung sino yung gusto mong imbitahan. No? So, importante na sa panahon ng mga hindi natin inaasahan, no? Kailangan maging matatag tayo. Kaya nga sinabi, this is Sunday, Gaudete Sunday, no, linggo ng pagsasaya. Kasi hindi dapat nawawala yan sa puso at isipan natin na alam natin na ang Diyos ay isinilang na. Pero hinantay natin ang kanyang muling pagdating na hindi natin alam kung kailan. Kaya pinaghahanda na tayo ng Panginoon, be watchful, be vigilant. Sa mga nangyayari sa paligid natin, no, huwag tayong matakot. Di ba? May lindol na dumating o nakaraan, maraming natakot. No? Yung iba, sinabi, ay katapusan na ng mundo. No? Kung yan ay katapusan ng mundo, hindi tayo dapat matakot sapagkat sabi nga, kung tayo ay nakagawa ng mga mabubuting bagay, may tanim tayong mabubuting asal o gawain, lalo na ipinakita natin sa ating kapwa, hindi tayo matatakot anuman ang danasin natin sa buhay, hindi tayo natatakot sapagkat alam natin na ang Diyos ay kapiling natin, na ang Diyos ay laging gabay natin sa buhay. Sana mga kapatid, lalo na itong ikatlong linggo ng Adbyento, ay pagnilayan natin, lalo na yung mga tao na malapit sa Diyos, malapit kay Jesus, si Juan Bautista, si Maria, si Jose, no? Maririnig natin yan, lalo na sa linggong ito, yung kanilang tungkulin, no? O yung role nila sa buhay ng kaligtasan ng mundo. So tayo, may parte din tayo, no? Na dapat gawin, may mission tayong dapat tuparin, dapat gawin. No? Yan ay unang-una maging o sundin, lalo na yung kalooban ng Diyos, gawin ang mga makalangit, no? O makakristong gawain. No? Alam natin na ang Diyos ay mapagpala, pinapagaling niya lahat ng mga may sakit, anumang karamdaman. So, wala man tayong karamdaman, ang gusto nating itinataas natin na mapagaling ng Diyos ay ang ating kaluluwa, ang ating spiritual, na nangangailangan ng mga panalangin, nangangailangan na baguhin, nangangailangan na kailangang linisin, lalo na sa ating mga kasalanang nagawa. Sana patuloy natin yung ating pagdarasal na tayo ay pakinggan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagaruduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao, bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat, at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao. Maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat, at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hiniling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pinabukaan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga sa awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng malaki ang langit at lupa. Sana, 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 sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inabot niya ayon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, inabot niya yon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inali namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Iyan mo
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging. Kailan kami sa iyo'y maghihintay?
sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan. Ika'y aming tinatawagan, oon kami huwag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? At iwan na magpalibang pangako mo'y tugin mo na. Pangako mo'y tugin mo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa mga kapatid nating seminarista. Ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay-buhay na alay. Bawat galing galing sa paglinga, laging gamit kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging gamit kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Anyaya. Sinimulan natin ang ating 3 days bazaar na ginaganap sa harap ng ating simbahan. Ito po ay hanggang sa ika-19 ng Disyembre sa ganap na ika-4 ng hapon. Kasabay ng ating bazaar ay ang The Voice of Soledad at Little Mutya ng San Nicolas sa ika-8 ng gabi. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection sa bawat misa de Gallo. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon magsikiko tayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ang siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo at mapuspos ng galak sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may magliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo'y hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito tatapagan daan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Buong pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos